Hallelujah. God is good. All the time. Amen. Sulit talaga, no? Napakabuti po ng Panginoon kasi pinapalalas at pinaparamdam niya sa atin yung kanyang presensya. Amen? Kulang pa ba? Maliwanag ba yung boses ko? Hallelujah. Sige, bago po tayo magpatuloy, tayo po muna yung manalangin. Father God, maraming salamat sa oras na ito. Tunay nga, O Diyos, na napakabuti mo, Panginoon. Lord, Father God, this night is your night, Panginoon mo, God. Kaya panalangin namin na ikaw may taas, ikaw mapapurihan sa gabi ito, Panginoon. Anoint mo ang tenga ng bawat isa ngayong gabi, Panginoon. Ikaw po ba na Espiritu magpaunawa ng salita ng Panginoon ngayong gabi sa bawat isa. At anoint mo po ako bilang salita, Panginoon po, God. Sabi mo nga po sa iyong salita, and the Spirit of the Lord is within me to preach the gospel. Kaya ngayong gabi, I believe you are with me. Upang may pahayag ang magandang balita sa mga nangangailangan ni Panginoon o God. Salamat sa Panginoon, tabi mo ko sa likod ng iyong cross, sa gabi ito, Panginoon o God. At tanging ikaw lamang ang makita, ikaw lamang ang marinig sa oras na ito in Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon. Dahil in despite ng lahat ng nararanasan natin, nandito pa rin tayong lahat. Amen? Talagang nakikita yung ating pananampalataya para sa Panginoon. Amen po ba? Napakaganda ng ating worship. At habang nag-worship tayo ay tinatagpo ako ng banal na Espiritu dahil meron po akong inilalaban sa prayer na isang tao na talagang hinihingi po ng awa sa Panginoon na siya ipatagpuin ng Panginoon. Amen. Okay. Alam naman natin kung ano ang pag-uusapan ngayong gabi. Sa sitwasyon natin ngayon, hindi po ba kung minsan ay nasishake tayo, di po ba? Dahil sa sitwasyon natin pinagdadaanan. Lalo na kapag kamay-maya na lamang yung takbo sa shelter, sino nakaranas noon? Tayo ka, di ba? Alam niyo kung minsan, kahit ako, nakakaranas ako ng anxiety, nakakaranas ako ng takot, dahil doon sa nangyayari sa atin, di po ba? Pero alam naman natin, ang Diyos lamang ang tanging natin masusulingan sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon. Sabi ko nga po na hindi ako natatakot sa buhay ko. Ang lagi kong nasa isip yung aking mga anak. Kapag parang hindi, May concert natin may bukas. Patayin mo, bro. Okay. Nagkakaroon na tayo ng phobia. Alam niyo kahit ako, makakarinig ako ng ambulansya. Akala ko sirena na. Hallelujah. Pero ngayong gabi po, pag-uusapan natin na itong nangyayari ngayong gabi. Para tayo ay tumatag ang ating pananampalataya, di po ba? Ang ating pag-uusapan ay patungkol sa unshakable faith. Meron ba tayo unshakable faith? Hallelujah. Alam niyo po, sa mundong ating ginagalawan, di po ba, nakikita natin na walang permanent faith. Di ba? Ang lahat ay nawawala at naglalaho. Di po ba sabi sa Bible, yung lahat ng mga nagagandahan ng mga building niya, yan yung mga mawawalang lahat. Well, nakikita natin ngayon, parang sa isang saglit lamang, yung isang building, bagong-bago bubuho, di ba? Walang permanente. Amen. Nililiglig ang ating pananampalataya. Nung isang gabi ay sobrang lakas ng thunderstorm, di ba? Sabi ng isang kaibigan ko,
Grabe yung lakas ng kidlat, parang nayanig yung aming bahay. At sa sitwasyon na pinagdadaanan natin, nayayanig ang ating pananampalataya. Nasusukat kung hanggang saan ang ating pananampalataya, di po ba? Especially sa mga pinagdadaanan natin, hindi lamang po itong word na ito ang ginagamit ng Panginoon para masukat ang pananampalataya natin. Sa maraming kaparaanan ay nasusukat po ang pananampalataya natin. Amen? Amen. At kung hindi po tayo magbabasa ng Biblia at hindi tayo mananalangin, masishake ang ating pananampalataya. Amen po ba? At ang akin pong isi-share ngayon ay patungkol kay Lazaro. Parinig na ba natin? Popular si Lazaro, di po ba? Sabi sa Isaiah 28 verse 16, "Therefore, the Lord God said, Look, I have laid a stone in Zion, a tested stone, a precious cornerstone, a sure foundation. The one who believes will be unshakable." Grabe ano, sabi po ng Panginoon. Ang sabi niya, siya daw po ay naglagay ng isang bato doon sa Zion. Sabi niya, tested. A stone precious, sabi niya, cornerstone, a sure foundation. Pag tayo po nakakapit sa Panginoong Yesus, di ba, sure ang ating foundation, hindi tayo maliliglig. Amen? Nakakapit tayo sa bato. Alam niyo, araw-araw, naaalala ko yung isinyer ko dito nung nakaraan na, di ba, sabi yung, nung tayo nasa sinapupunan ng ating ina, covered tayo, di po ba? Kaya lumabas tayo, ang maganda natin. Walang bumi, kumpleto. Kasi covered tayo ng Panginoon. Iniingatan na tayo. Kaya tuwing lalabas ako ng bahay, yun ang lagi pumapasok sa isip ko, Lord, cover me with in your wings. Coveran mo ako ng manabay mong pakpak, Panginoon. Diba? Kung makikita natin yung bata, naka-cover siya. Ganun ang lagi pumapasok sa isip ko para hindi ako matakot. Nakakatakot naman talaga pag nagsirena, dito ba? Nung last year, ay ilang bahay ang pagitan doon sa binagsakan ng yung recent talaga dahil ilang bahay ang nasira doon sa amin. Tapos yung lahat ng mga building, lahat ng mga bahay nandoon, wasak lahat ng mga bintana, mga dingding. And then nung nakaraan na naman po, doon na naman, sabi ko, ba naman to, dito na lang lagi sa lugar namin. So kaya nung gabi na yon, paglabas ko ng bahay namin, Lord, I dedicate to you this place, yung hulod. Dinedicate ko po sa Panginoon. Wala ng mga casualties, kahit may malaglag, wala ng mga buhay na mawawala nang wala sa tamang panahon. Amen po ba? Kaya sabi po dito, si Jesus Christ ang ating cornerstone. Siya ang sure foundation natin. Sabi niya, the one who believe will be unshakable. Hindi daw tayo maliliglig kapag tayo ay nanampalataya doon sa cornerstone, doon sa sure foundation. Amen. So, ngayon po ang ating pag-uusapan ay ang patungkol po kay Lazaro. Si Lazaro po ay simbolo ng disappointment ng marami. Kaya, kasi namatay siya. Di ba? Sabi niya, siya po ay simbolo ng disappointment ng marami. Alam naman natin na makaka-relate tayo dito. Siya po ay kapatid ni Maria at ni Martha. Di po ba? Kaya nga sabi po ni Maria, sabi niya, Lord, kung nandito ka lamang, hindi mangyayari sa kanya yon. Kung minsan, ganun din, lalo sa sitwasyon natin ngayon. Kahit na tayo pa ay mga Kristiyano, dahil dun sa nangyayari sa atin, di ba minsan natatanong din natin ng Lord, Lord, kung nandito ka lamang, hindi sana mangyayari ang lahat ng ito. Kung nandito ka lamang. Pero ang sabi po dito, the one who believe will be unshakable. Sa lahat ng mga nananampalataya daw sa kanya naniniwala, hindi daw maliliglig kahit anong klaseng liglig ang gawin sa atin. Ewan po ba? At sabi po sa Bible na hindi naman daw natin, hindi bibigay ng Panginoon ang isang pagsubok nang hindi natin mapagtatagumpayan. Kaya kung minsan,
sinasabi, alam mo, kung ako lang yan, hindi ko kakayanin. Yung pinagdadaanan mo, mali. Kasi hindi ibibigay yan sa inang Panginoon kung hindi mo kaya. Amen po ba? Alam niyo, kapag binabalikan ko yung buhay ko, sabi ko na, paano ko makayanan yung lahat ng yun? At kapag naglalakad ako, sabi ko, tama yung sinasabi na mas mabuti pang masasabi mong kapag nawalan ka ng magulang, anong tawag doon? Ulila. Di ba? Pag nawalan ka ng asawa, biyuda, biyudo, balo. Eh, paano kung nawalan ka ng anak? Di ba wala? Wala kang masabi doon. Kaya pag naglalakad ako, parang ngayon ko lang naiisip, ano nga bang may tatawag kapag nawalan ka ng anak? Parang naiisip mo na, Lord, nauna ako sa anak ko. Di ba? Di ba? Parang ako muna, kasi parang hindi mo makakaya yung pain. Kung mawala ka ng asawa, okay, saglit lang yun eh, papalitan yan. Yung nanay mo, yung tatay mo, di ba? Okay, matanda na sila eh. Kaya na nila. Pero pag nawalan ka ng anak, parang ang hirap, hindi mo ma-explain kung ano yung nararamdaman mo. At lahat ng yun po ay naranasan ko sa aking buhay. Umatay ako ng asawa, ng nanay, ng tatay, ng anak. Lahat ay naranasan ko. But to God be the glory, dahil meron po akong sure foundation. At yun ay ang Panginoong Isus, sa Kanya ako kumapit sa panahon ng lahat ng trial na aking naranasan. Amen po ba? At kagaya nga po ni Maria at saka ni Martha, di po ba? Na sabi nga ni Martha, Lord, if you had been here, my brother would not have died. Lord, kung nandito ka lang, hindi mo mamatay yung kapatid ko. Amen? So sabi dito, sabi niya, tingnan daw po natin kung paano na-overcome ni Martha at ni Maria yung great disappointment ng kanilang buhay. Of course, pagka namatayan ka, disappointment, di ba? Pag nawalan ka, disappointment ang mararamdaman mo. Mawalan ka nga lang ng trabaho eh. Kagaya ni Sister Del, nung nag-testimony siya, disappoint siya, di ba? Dahil alam niya sa sarili niya na marunong siya maglinis. Pero bakit ganon? Parang sa tingin niya parang hindi pa satisfy yung kanyang amo. Kaya lang, tinapatan lang siya ng Lord, ng katapat niya. Kasi ganito pa eh. Di ba? So, kumbaga, ang gusto ng Lord, matanggal ka doon sa, kasi ang nakikita mo sa sarili mo, yung rejection. Di ba? Masakit pag na-reject tayo. Gusto ng Lord, baka wala ka na doon sa rejection kasi ano ka na eh, tinanggap ka na ng Panginoon. Hindi ka na-reject ngayon, you are accepted already. Di ba? Kaya pinaparaan sa atin ng Panginoon yung mga disappointment. At paano raw natin ito mapagtatagumpayan? Sabi niya, how to have an unshakable faith. Paano tayo magkakaroon ng unshakable faith? At dito po sa buhay ng magkakapatid nila Lazaro, nila Martha, ay nakikita natin kung paano nagkaroon ng unshakable faith. Yung mga magkakapatid. Number one, ano po ano doon? Ang ganda ng pagkakagawa ni Kuya Ed dito, oh. Unshakable faith. Ano sabi niya? How to have an unshakable faith? Number one, unshakable faith. Yun, kapag pala dumarating sa atin ang problema para hindi tayo ma-shake, hindi tayo maliglig, sabi niya, wag daw natin tingnan yung problema sa halip. Ano sabi? Seek to understand the purpose of God. Ibig sabihin, meron po tayong dinaranas sa mga problema. Huwag daw natin tingnan na yun ay problema. Anong dapat daw natin gawin? Sa halip, unawain natin na mayroong layunin ng Panginoon bakit nangyayari sa atin ito. Okay, sa nangyayari ngayong war, ano kaya ang purpose ng Panginoon? Huwag tayo sa mga Israeli, sa ating mga buhay. Wake up call. Ano pa? Repent. Repent. Ano pa? Pray more. Pray na ba, diba? Kasi
nakakalimutan lagi natin yung prayer. Dami-dami natin mga prayer requests. Pero kung minsan marami tayong nakakalimutan. Ano po? Aminin natin sa sarili natin kung tama o hindi. Ang dami natin na, lagi na nakapokus sa sarili natin. Tandaan natin, alam na ng Lord ang mga pangangailangan natin. Even yung mga pamilya natin, covered na yan ng Panginoon. Alam na ng Panginoon kung paano sila poproteksyonan. Amen po ba? Tayo naman mag-jump naman tayo doon sa ibang pangangailangan ng iba kasi tinawag tayo ng Panginoon as an intercessor. Amen? Di po ba? Ipanalangin natin yung mga IDF na nandoon sa mga border. Ipanalangin natin yung mga magulang na nawalan ng mga anak, yung kanilang nararamdaman, di po ba? Yung Prime Minister sa Pilipinas, huwag tayo magalit sa Pangulo. Sino yung lagi may post dyan against President? Mag-repent kayo. Kasi bakit inaalog ng Panginoon na ang ating Presidente ay mahina? Para mabanat tayo sa ating panalangin. Mabanat yung ating pagmamahal. Huwag natin tingnan yung gobyerno, tingnan natin yung kahinaan niya. Lord, ano ang kailangan kong gawin? Bakit ang aming Presidente ay ganito? Lord, paano ko siya ipapanalangin? Tulungan mo po ako na maipanalangin siya ng tama. Amen? Huwag natin tirahin. Lagi natin tatandaan, hindi sila yung kalaban natin, kundi yung espiritu behind him. Meron pong espiritu humahawak sa kanya para mapahiya ang Pilipinas. Pero tayo, mga Pilipino, tayo pa ang nagka-curse sa Pilipinas. Tayo pa ang nagka-curse sa Presidente. Yung mga nag-ano dyan, ha? May ng tawad sa Lord. Huwag tayong gano'n, tayo po ay mga mananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, i-battle natin sila sa prayer. Kagaya nga sabi dito, when he heard this, Jesus said, this sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it. Para din yung sa atin. Kapag ka iniluluhod natin ang ating Presidente sa Panginoon, sabi niya doon, for God's glory, so that God's Son may be glorified. Nag-glorified ang pangalan ng Panginoon. Hindi yung puro tayo against doon sa gobyerno. Tandaan natin, mahalin natin. Alam niyo may nag-post doon sa Facebook, against siya doon sa gobyerno. Sa Presidente, hindi ako nakatiis, nag-comment ako. Binura niyo yung comment ko, kasi sabi ko, ang sabi ni Jose Rizal, higit pa sa mabawang isda ang hindi magmahal sa sariling bayan, di ba? Ang hindi magmahal sa sariling bansa. Okay, tapos na ang term Duterte. Okay, nangyari yung yun. Bakit nangyari yun? God allowed. Kung bakit nangyari ang lahat ng yun? Bakit inalaw ng Panginoon na siya ay dalhin doon sa saan yun? Netherlands. Bakit sa doon dinala? Bakit inalaw ng Panginoon? May gusto ang Lord na mangyari. Unang-una sa mga mamamayang Pilipino. Gusto ng Lord na magkaroon ng revival sa Pilipinas. Pero ano nangyayari? Awayan ang awayan. Sumpaan. At gusto ng Panginoon na si Duterte makakilala sa kanya. Kaya instead na atakihin ang gobyerno at ang Presidente, kneel down. At hingin natin sa Panginoon na si Duterte ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? Napakarami ng mga nakukulong na nakakakilala. Sa dami ng mga pinagsasabi niya na pag-blaspheme sa Panginoon, iluhod natin siya sa Panginoon. Habang siya'y may buhay, kilalanin niya sa kanyang puso at isipan ng Panginoong Hesus. Hindi natin kailangan makisali sa kanila na against sa gobyerno, against kay ganito ako. No! Pananagutan natin sa Panginoon yan. Kaya ang sabi doon, nangyayari ang lahat ng iyon para ma-glorify ang anak. Tapos tayo mga Kristiyano, nakikisali tayo sa kanila. Mag-repent na kayo. Wala
Wala akong kinakampihan ha. Hindi ako kampi kay Marcos, hindi ako kampi kay... Minsan sumasakit ang puso ko pag nakikita ko. Nag-speech kahapon si Marcos, di niya alam kung sasabihin niya. Sakit-sakit sa puso ko. Lord, tulungan mo siya. Kasi ibig sabihin, hindi niya siniyasa kung ano sitwasyon namin dito sa Israel. Kasi sabi niya, kasi yung matanda, kasi yung caregiver, Lord, forgive him, hindi na alam. Hindi siya nanonood ng TV. Di ba? Kaya, ang gulo-gulo ng ano. Pero, alam na, hindi ko na siya pinanood kasi magkakasala ko. Nag-intercede na lamang ako. Lord, tulungan mo po siya talaga. Hindi niya alam, tulungan mo siya. Gisingin mo po yung natutulog niyang espiritu. Pinapatulog siya ng demonyo. Para maging kahiya-hiya ang ating bansa. Gusto ba natin maging kahiya? Alam niyo, kahihiya ng presidente, kahihiya natin. Pilipino tayo eh. Di mo ba? Kaya kailangan matinding panalangin ang gawin natin. Huwag natin silang tingnan ang kanilang kahinaan, ang kanilang mga kapulaan. Ang tingnan natin, Lord, anong magagawa ko sa sitwasyon ito? Kasi kahihiyan ng bayan namin, kahihiyan ko Panginoon. Mga Pilipino tayo. Ang sabi sa Bible, na magiging mighty daw. Yung tayo nananalangin, di ba sa Psalms? Sabi doon, mighty in the land. Yung tulungan ko po yung nasa gobyerno namin, o huwag yung puro kurakot, kundi maging mighty sila. Yung makilala ang aming bansa, dahil ganito ang aming bansa, hindi yung kilala ang ating bansa dahil sa korupsyon. Hindi ba tayo nahihiya noon? Tatawanan pa natin yung gobyerno natin at sasabihin na ganito, huwag naman ganoon. Amen. Magkaisa tayo sa panalangin. Lord, tulungan mo po, alisin mo po ang kahihiyan ng aming bansang Pilipinas. I-rise up mo, Panginoon, ng aming bansa. May karangalan din natin yun. Kapag ka nag-rise up ang ating bansang Pilipinas, karangalan natin mga Pilipino. Amen? Wasakin natin yung ginagawa ng kaaway na pinag-aaway-away yung presidente, vice president, yung mga senador. Yun ay gawa ng kaaway. Amen? Sino ba naman yung may gusto na yung presidente at vice president pagkatapos pag ang vice president ang naging presidente, aatakihin niya yung dating presidente. Magagantihan o magagantihan. Tayo bilang mananampalataya, we stand in the gap para maipanalangin sila. Okay, number 2. How to have an unshakable faith. Number 2, unshakable faith. Yun! Di po ba? Sabi niya doon, unshakable faith. Sabi niya, prepare for the worst period of time. Naghahanda doon sa pinaka-worst na mangyayari. Dapat, alam niyo, bago mangyari ang lahat, ipiniprepare tayo ng Panginoon. Hindi pwedeng hindi tayo ipiprepare ng Panginoon sa mga pagsubok na darating sa atin. Amen po ba? Kasi hindi natin makakayanan kung hindi tayo ipiprepare ng Panginoon. Kaya sabi doon, unshakable faith, prepare. Ang pananampalatayang hindi natitinag ay naghahanda sa darating, yung pinaka-worst na darating na problema. Dapat nakahanda tayo. Kung ano yung mangyayari, kung ano yung dapat natin gawin. Sabi niya sa John 11 verse 8 to 10, but truly they said, a short while ago, the Jews there tried to stone you, makita. And yet you are going back. Jesus answered, are there not 12 hours of daylight? Anyone who walks in the daytime will not stumble, for they see by this world light. It is when a person walks at night that they stumble, for they have no light. Di po ba? Sabi niya doon, ang lumalakad daw, it is when a person walks at night, kapag lumalakad ka. Ibig sabihin doon, kapag lumalakad ka sa madilim, natural, di po ba? Ma-stumble ka. Madilim eh, hindi mo nakikita yung nilalakaran. Amen? Pero dapat nakaprepare na tayo, may dala tayong flashlight. Para paglakad natin doon sa dilim, hindi tayo matumba, hindi tayo madapa. Amen po ba? Gaano man karami ang problema natin kung tayo nag-prepare. Paano tayo makakapag-prepare?
sa pagdating ng problema sa pamamagitan ng pananalangin at pagbabasa ng Biblia. Kasi sa pamamagitan nito, piniprepare tayo. Bakit ko po nasabi ng ganon? Bago ito, share po ulit, bago namatay ang aking asawa, God prepared me. Sinabi talaga niya sa kanyang salita, kukuhanin ko ang pinakamamahal mo. Nung time na yon, ang unang pumasok sa isip ko yung asawa ko. Bakit hindi ang nanay ko, tatay ko, ang mga anak ko? Bakit yung asawa ko? At nung pumasok sa isipan ko yun, nung nabasa ko yung word na yun, kinilabutan ako. Pero, may instruction ng Panginoon kung anong kailangan kong gawin to prevent yung maaaring mangyari na yun. Amen po ba? Pero dahil napakalakas ng Espiritu, hindi nagtagumpay. Ang nagtagumpay pa rin na siya ay namatay, di po ba? Pero pinipare na ako ng Panginoon. Napakabilis. 6 months lamang from the minute na na-receive ko yung word na yun ng Panginoon. 6 months lang ang itinagal. Amen po ba? But to God be the glory. Dahil bago nangyari yun, na-warningan ko siya. Sinabi ko sa kanya kung ano pinapasabi sa kanya ng Panginoon. Kaya bago dumating ang mga matitinding pagsubok sa atin, piniprepare tayo ng Panginoon. Kagaya nga po nito, di po ba? Okay, number 3. Mahaba-haba itong bilisan na natin. Unshakable faith does not exaggerate the problem but minimize major problem by treating them calmly and confidently. Amen? Di po ba? Sabi niya, hindi niya hinahayaang lumaki ang problema. Amen? Hindi niya hinahayaang lumaki ang problema. Sabi niya doon. Sa halip, hinaharap niya ito ng ano yung calmly. Tinatanong ko kay ate kung kanila, Mabel, ano kayo sa Tagalog? Diba? Hinaharap daw ito ng mahinahon at may pagtitiwala. Amen? May pagtitiwala sa Panginoon, pagtitiwala sa sarili na kaya niya mapagtagumpayan upang hindi ma-shake yung kanyang pananampalataya. Alam niya, kapag dumating yung mga matitinding pagsubok, hindi pwedeng hindi ma-shake ang faith natin. At ang unang tanong natin, Lord, why me? Yun kagad ang unang lalabas sa likod natin, Lord, why me? Pero kung tayo nakahanda, sabi dito, kung hindi natin nahayaan ang mga problema, haharapin natin ito ng mahinahon at may pagtitiwala, hindi mangyayari na masishake ang ating pananampalataya. Di po ba? Sabi niya, I am the good shepherd. The good shepherd laid down his life for the sheep. The hired hand is not the shepherd and does not own the sheep. So when he sees the wolf coming, he abandoned the sheep And runs away. and runs away. Parang hindi. 11, yun yan, hindi 10. Nawala tayo sa 11. Nawala tayo sa context, sorry. 11 verse 10. Sobrang ganda kasi ng aming sulat. 11 verse 10, sabi niya, so sabi niya doon, sorry kuya, unshakable faith does not exaggerate the problem, but minimize major problem by treating them calmly and confidently. Sabi niya, nawala ako. Subalit, yun. Eleven verse 11 po yun. Idinugtong pa ni Jesus, natutulog ang kaibigan natin si Lazaro, pupunta ako upang gisingin siya. Sabi niya, Panginoon, kung natutulog lang po siya, ay gagaling siya, sagot ng mga alagad. So, ibig sabihin, nung time na yun, yung mga alagad, hindi po sila naniniwala na si Lazaro ay namatay. Amen po ba? Sorry kasi 11 yun. Sabi niya doon, puntahan natin si Lazaro at gisingin natin. So, hinarap nila ng may kahinahunan, hindi sila nagpanik. Nung marinig nila na si Lazaro ay patay na,
huwag kang mag-alala, natutulog lamang yan. Di ba? Kaya yung mga alagad niya, naniwala na natutulog din lang si Jesus Christ. Pero kung nung time na yun ay nagpanik si Jesus Christ, ay, namatay na siya, di ba? Panik din yung mga alagad. Ay, naku, bilisan natin, bilisan natin. Yun yung gusto ng Panginoon. Na kapag ka meron tayong problemang dumarating, mahinahon natin itong harapin. Huwag tayong magpanik. Amen? Maging confident tayo na mayroong Diyos. Di ba, liwanag na sinabi doon, He is a cornerstone. Di po ba? Siya yung hindi na-shake. Siya yung sure foundation natin. Kaya kapag ka nandiyan ang problema, huwag tayo magpanik. Relax. Mag-relax lang tayo. Oh, walang pambayad ng bahay. Kasi sabi, pag may pumatok, sabihin mo na ako dito. Ginagawa ko pa magsinungaling ang mga anak. Di po ba? Sabi sa Pilipinas, sabi, kapag uutang, dami tsinelas. Kapag maniningil Bombay, wala tsinelas. Alam natin may darating na problema. Alam natin may maniningil. Mag-prepare na tayo ng pambayan. Di po ba? Calmly, may nahon. O di pag dumating, oy sorry, 10 shekel lang ibabayad ko sa iyo ha. Kesa doon sa nagtatago ka. Kesa doon sa ayaw mong sumagot doon sa telepono. Sabihin mo yung totoo. Di po ba? Dahil ang Panginoon, maliit o malaking kasalanan, kasinungalingan, sabi white lies, kasinungalingan pa rin yan. Hindi yung totoo na white lies. Kaya sabi niya doon, hinaharap daw ng may kahinahunan at may pagtitiwala. Number 4. Number 4. Ano ba yung number 4? Sabi niya? Ito yung pinakagusto ko. Yung number 4. Pag hindi kayo dumaan sa ganito, ano number 4? Unshakable faith. Yun ang pinakagusto ko, di ba? Unshakable faith, sabi niya, ay kailangan dumaan sa pinakamatinding pagsubok. Eh, paano naman masishake yung faith natin kung di tayo dada sa pinakamatinding pagsubok? Amen po ba? Kapag dumadaan tayo, di ba sabi ng Panginoon sa Isaiah, dumaan man kayo sa apoy, hindi kayo masusunog. Baka naman mamaya makadaan niya doon sa apoy. Itry ko na. Sabi niya, dumaan kayo sa ilog, hindi kayo malulunod. Amen? Dahil nandiyan ang Panginoon. Alam niyo, nung nagkaroon kami ng aksidente, I never expect na mabubuhay ako. 2-story building yung tumabong sa akin. Nung nandun ako sa ilalim, sabi ko, Lord, kung ito na yung katapusan ko, I surrender my spirit to you. Hindi po pala katapusan. Hindi po ba? Pinakamatindi, greatest test na naranasan ko. God raised me up from the dead. Imagine niyo yung 2-story building na bumagsak sa akin, 45 minutes bago nila ako naahon doon. Kung wala po ang presensya ng Panginoon, kung hindi mo siya kasama ng oras na iyon, wala na ako dito. Hindi niya na ako nakilala. Pero grabe po ang Panginoon. Yung pag-ibig niya sa akin, yung pagmamahal niya sa akin, ramdam na ramdam ko. Hindi po ba? Even though doon naman talaga tayo lahat pupunta. Pero hindi doon natapos ang lahat. Hindi doon natapos ang lahat. Pagkatapos ng pinagdaanan ko, napakarami pa ng mga pinagdaanan ko. Pero ano sabi doon? The greatest test produce great testimonies. Ano sabi niya? So then he told them plainly, Lazarus is dead, and for your sake, I am glad. Diba? Ang ganda na sabi ni Jesus dito. Sabi niya, for your sake,
I am glad I was not there. Pagkatapos pagka may problema, Lord, bakit ako? Bakit ako? Lord, bakit ako nagkasakit? Salamat sa Panginoon at nagkasakit ka, mapapatunayan mo na ang Diyos ay Diyos na manggagamot. Paano mo masasabing He is our healer kung hindi ka magkakasakit? Di po ba? Paano mo masasabi na He's our provider kung hindi ka magkukulang? Pagkatapos kung may problema, Lord, why me? Why me? Lord, thank you. At ako yun, ako yun. Hindi mo sabihin bakit. Lord, salamat. Dahil ako ang pinili mo sa dinami-daming tao. Ako ang pinili mo na subukin sa ganitong sitwasyon. I know na pagkatapos ito, magkakaroon ako ng great testimony. Ang liwanag na sabi niya, for your sake. Diba? Ang kaganda. Kaya pagka dumarating ang problema sa atin, huwag tayo matakot, huwag tayo umiyak. Huwag natin tanongin, Lord, asan ka? Alam niyo, nung kami po ay dumaan sa training, 3 months yun sa Jerusalem, bago pa lang po ako sa Queen. Dumaan kami sa training. At sabi nung namin, nung facilitator namin, ang galing niya, ang gusto niya talaga. Okay. Sabi niya, ayoko lang tumingin sa kanya kasi tumitingin ako sa kanya, umiiyak ako. Ayaw na kitang tumingin kasi sabi ko matatanggal yung makeup ko, sabi ko sa kanya. Lalo naman ako nilalapitan. Tapos nilalang ako sa kanya, ask the Lord kung nasaan siya ng mga panahon na dumadaan ka ng mga matitinding pagsubok. Siyempre, susunod naman, di ba? Lord, sabi ko, Father, nasaan ka po nung dumadaan ka ng mga matitinding pagsubok? Alam nyo, so excited yung seminar na dinaluhan namin noon sa Jerusalem. Kasi kung anong asmo sa Panginoon, papakita niya sa'yo. Kasi sabi ko, Lord, nasaan ka ng mga time na dumadaan ako sa mga matitinding problema? Ang sabi ng Lord, andito ako sa tabi mo. Karga-karga kita. Pinakita niya talaga. Tapos sabi ng facilitator, ask the Father na ibalik ka kung saan nagsimula yung pain mo. Eh di, sunod naman ako. Alam niyo, pinakita ng Panginoon sa akin, yung lumang bahay namin, nandun ang nanay ko sa may pintuan umiiyak, tapos na andun ako, kitang-kita ko yung mga Bermuda grass namin doon, tapos mayroong malaking puno ng ano sintonis? Clementina. Andun yung puno ng Clementina, tapos andun ako, umiiyak ako. Habang ang tatay ko tumatalikod sa amin, iniwanan kasi kami ng tatay namin. Tumalikod ang tatay namin at mas pinili niya yung ibang pinili niya yung babae. Doon nagsimula yung pain ng puso ko. Hanggang sa naging numb ang aking puso. Dahil nangyari yon yung tatay ko, tapos nung nagkaasawa ko, mamatay ang aking anak, di po ba? Doon nagsimula. Kaya, nagkaroon ako ng healing. Dahil inner healing yung ginawa sa amin. Grabe po, grabe yung facilitator namin na yun. Ayaw ko naman tumingin sa kanya, dahil tuwa ko tumingin sa kanya, umiiyak ako. Kung tumingin sa iyo, lalapitan naman niya ako at sasabihin niya sa akin, ask the Father. Kaya, to God be the glory dahil nagkaroon po ako ng healing. Kaya sabi dito, faith must experience the greatest test. Gusto niyo ba yun? Maka-experience tayo ng greatest test? Kasi meron daw, nagpo-produce daw ng great testimony. Amen po ba? Yung maranasan mo na patay ka na, inahon ka ng Panginoon. Muli ka niyang binigyan ng buhay. Hindi man tayo patay physically, pero patay tayo dati eh. Patay tayo sa pananampalataya. Binigyan tayo ng buhay ng Panginoon. Amen? Tingnan mo hanggang ngayon, nandito tayo. Yung grace niya. Alam niyo nung minsan na ang dami ng mga kaibigan ng anak ko nasa bahay, nung may ginagawa ko na para sa discipleship natin, umiiyak ako kasi yung parang nangungusap ang Lord na ganito katindi yung grace ko sa kanila. Hanggang ngayon nakakover yung grace ko sa kanila. Kasi hindi pa nila nakikilala ang Panginoon eh. Ano mangyayari sa kanila kung wala ng grace ng Lord? Kahit sa atin, di po ba? Ang grace ng Lord na nag-cover sa atin dyan sa lahat ng mga nangyayari ito. Without His grace, wala na tayo. Hindi makakatagpo pa tayo, makakatayo pa tayo, no. Kung wala ang grace ng Panginoon.
po ba? Hindi tayo marunong magpasalamat. Pagka sinabi sa atin, oh, atad ka ng church, ha? Kasi yung amo ko eh. Okay, trabaho naman natin yun talaga, hindi po ba? Kahit malang doon sa mga live, mag-join ka. Sa Messenger, sa Zoom. Eh wala pa rin. Pagka sasabihin mo, mahal ko ang Panginoon. Asan doon ang pagmamahal sa Panginoon? Kanina, habang nag-worship tayo, kinakatagpo ako ng Panginoon dahil meron akong pinag-pray. Kasi sabi niya sa akin nung isang araw na kausap ko siya, gusto ka tulungan mo ko, hirap na ako, para na akong maluluha, parang masisiraan na ako ng daig. At habang nag-worship tayo, hindi naman ano yung mga kanta natin eh, patungkol sa Kanya. Pero talagang inano ko ng word na lumuhod at talagang iba siya sa prayer. Nakikita ko siya. Habang nakalugod ako. Kaya, alam kong pag napagtagumpayan niya yung kanyang pinagdadaanan, magpuproduce ng great testimony. Kaya kung may mga pinagdadaanan tayong problema, huwag tayong magalit sa Lord, huwag tayong magtampo sa Panginoon. Amen po ba? Kailangan natin yung pagdaanan para magkaroon tayo ng great testimony. Huwag natin idamay ang gawain ng Panginoon. Huwag natin idamay ang church. Nagtampo tayo sa mga kapatid natin, idadamay ang church. May narinig tayong hindi maganda, idadamay ang church. Kasalanan ba ng Lord John? Si Satanas yun. Kaya pag tayo may narinig at idinamay natin ng church, si Satanas ang yung pinapakinggan, hindi ang Panginoon. Kasi napakaliwanag ang sinabi sa Hebrews 10:25, huwag niyong palilimutan ng ganitong klaseng pagtitipon. Pagkatapos idadamay niyo, konting ano lang, magtatampo. Eh dapat makakapalang mukha natin. Dahil mga Kristiyano tayo, Christ is in me. Si Jesus Christ nga, dinuraan. Di ba? Lahat na ginawa sa Kanya. Hindi siya nagtampo. Ginawa niya ang pinapagawa sa Kanya ng Ama. Amen po ba? Number 5. Gusto tayo. Isa na lang. May tumitingin na doon sa orasan. Number 5. Meron po ba tayo nakukuha ngayong gabi? Unshakable faith. Unshakable faith accept the reality of situation but does not close the door or possibility of the present situation. Di po ba? Unshakable faith, sabi niya, tinatanggap yung katotohanan, yung sitwasyon, sabi niya doon, ngunit hindi ito sinasara, sabi niya, ang pinto para sa posibilidad ng kasalukuyang sitwasyon. Nananawa ba natin yun? Kung dumating man sa atin ang mga ganitong klaseng problema at pagsubok, huwag natin saraduhan ng pintuan. Patuloy natin itong buksan. Sabi niya, very truly I tell you, Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climb in some other way is thief and robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opened the gate for him, and the sheep listened to his voice. Di mo ba? Dahil hindi niya, huwag mo na sasaraduhan yung pintuan. Kapag ka dumadanas ka ng mga ganitong sitwasyon, sabi niya, the one who enter by the gate is the shepherd of the sheep. Pumasok tayo doon sa pintuan kung nasa ng Panginoong Isus. Sabi niya yung mga hindi na dumadaan sa pintuan, mga gate crasher. Mga gate crasher ba tayo? Hindi, of course. Kasi si Jesus Christ ang ating Panginoon. shepherd. Tayo ay mga sheep. Sabi doon, naririnig na natin tupa ang aking boses. Kilala ng tupa ang kanyang boses. Kaya pag dumadaan tayo ng mga pagsubok, anumang sitwasyon ang ating pagdaanan, kailangan kilala natin ang boses ng ating shepherd. Amen po ba? Kilala natin ang boses ng Panginoon. Hindi tayo mga gate crasher. Amen? Inaalagaan tayo ng Panginoon. Kaya kung dumating man ang mga pagsubok, huwag tayo magtatampo.
dami na natin dito sana kung meron mga hindi nagtampo sa Panginoon. Tatampo sila bakit sila ang dumadanas ng ganung problema. Salamat sa Panginoon na pinapadaan tayo sa mga ganitong sitwasyon. Di po ba? Parang dumadaan ka dun sa butas ng kalayon kasi yung pananampalataya mo, di po ba? Nung nasunugan kami, ang liwanag na sinabi doon, ang iyong pananampalataya ay kagaya ng isang ginto na pinapadaan sa apoy. Yung Bible ko ay hindi nasunog. Nakabukas siya sa 1 Peter 1:7. Siguro, alam na ng Lord, ito magtatanong to eh. Dami-dami ng problema pinagdaanan eh. Kaya nilagay na kaagad ng Holy Spirit sa ano, o angel. Ito 1 Peter, basahin mo. Alam niyo, nakakatuwa talaga ang Lord. Kasi nung nasunugan kami, kaya sabi ko, ano yung ngayon kung nagpe-pray ako, iniikot ko yung buong bahay namin. Kasi nung nasunugan kami, yung aking prayer room, hindi talaga nasunog. Lahat ng mga libro ko doon, hindi nasunog. Naano lang siya, dito lang yung kanila. Pero walang matira sa amin kung hindi yung lahat ng ginagamit ko na nandun sa loob ng prayer room. Yung aking sapatos na, ang mahal-mahal ng bill ko na sa prayer room, hindi nasunog. Yung isang jacket ng nanay ko na dinala ko rito nung umuwi ako, hindi nasunog kasi nandun sa prayer room. Lahat na nandun sa prayer room, hindi nasunog. Covered and protected. Sabi ko, Lord, lahat, ikutin mo na yun yung buong bahay namin. Alam nyo, pagka umiikot ko, inaano ko ng oil yung aming bahay. Umiikot ko na ngayon. Hindi na sa isang place lamang ako nagpe-pray. Nakaka-amaze ang Lord. Tapos nandun pa nakalagay doon sa 1 Peter 1:7 na ang pananampalataya ay pinadadaan sa apoy kagaya ng isang ginto para masubo kung ito ay tunay. Ganun po ba? Imagine mo yung masunugan ka lahat dala. Walang matitira. Ano kayo gagawin ko nung time na yun? Kung wala akong Panginoon. Ano kayo gagawin ko? Baka nakaupo na lang ako doon. Di po ba? Pero alam niyo ba na after 1 week, nakalipat kami bago lahat. We-provide ng Lord. Lahat bago, pati mga damit namin, may nagbigay ng 6,000 shekel para lang sa mga pambili namin ng damit. At 4,000 shekel, 10,000 ang binigay niya, 4,000 shekel para sa groceries. At grabe yung dating ng mga blessing sa amin. Dami nga doon mga plato. Sabi ko kay Karen, nung lumipat ng bayo, kung bumili ng dabla yung plato dito. Sabi ng isang kumari ko, alam mo may nasunugan din niya sa Takana, 3 buwan na, nakikishare pa siya sa kaibigan. Samantalang kayo, one week lamang, kumpleto ng lahat. Rep, lahat kumpleto sa loob ng bahay. Ganun kabuti ang Panginoon. Pinapadaan tayo ng Lord sa mga ganitong sitwasyon para makita hanggang saan ang ating pananampalataya. Sino ang ating patuloy na itataas? Ang Panginoon ba? Magtatampo ba tayo sa Kanya? Kaya sabi doon, di ba? Number 6. Unshakable faith is unshakable. Unshakable faith is unshakable. Bakit daw unshakable? Because it's diba? Kaya daw hindi matitinag dahil ito ay founded on knowing Jesus. Sabi niya, and believing on His Word. Di ba kanina yung ating binasa sa Isaiah, sabi niya doon? Siya yung sure foundation. Di ba? Kung tayo naniniwala sa Kanya, hindi tayo masishake. Sabi niya, and Jesus was in the temple court walking on Solomon colonnade, the Jew who were there gathered around him saying, how long will you keep us in suspense? Hanggang kailan po kami, patatagalin na kami ay, if you are the Messiah, tell us plainly. Tinatanong na kagad nila kung si Jesus daw ba ay Messiah. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. The work I do in my Father's name testify about me. But you do not believe because you are not my sheep. Kaya pag hindi pa tayo sheep ng Panginoon, di ba, hindi tayo maniniwala sa Panginoon. Hallelujah!
ship ng Panginoon. Di ba napakaliwanag na sinasabi doon? But you do not believe because you are not my sheep. My sheep listen to my voice. I know them and they follow me. Di po ba kapag ka daw po tayo ay sheep ng Panginoon, tayo ay nakikinig sa kanyang salita? Nakikinig ba tayo ng salita niya? Amen. Baka may pinapagawa ang Lord sa atin, hindi natin ginagawa. Alam niyo dapat ang aking isi-share ngayong gabi ay ano, Peter denied Jesus. Sabi ko, baka usigi na naman ako, hindi ko makakabit ako si Jericho. Hindi, joke lang. Ang ganda-ganda din yung isi-share ko rin yun kasi mahal na araw. So yun ang isi-share ko sa susunod na ano. Dinidinay ba natin si Jesus? Yes. Sa maraming kaparaanan, dinidinay natin si Jesus. Hindi lamang exactly na, I deny you. Hindi po ba? Disobedience is denying Jesus. Ay, hindi natin po pwede sabihin, oh, hindi ko dinidinay si Jesus. No. Unang-una na, disobedience. Prayerless. Denying Jesus. Hindi po ba? Kaya pag tayo ginising ng Lord ng alas 3, tayo! Lord, ano pong ipapagawa mo sa akin? Hindi kita i-deny, Lord. Hallelujah. Natulog. Mamaya, gisingin kayo ng mga thunderstorm para naman kayo matalayan. Shake! Shake kayo. Gusto ba natin yun? Hindi na. Pagpasalamat natin sa Panginoon na tayo binigyan niya na unshakable na faith. Meron po ba tayo natutunan ngayong gabi? Yes! Hallelujah. Sige na, dahil alas 12 na, baka mapatalsik na ako dito. Communion na tayo.